Masyadong nagiging crucial na yung laban dito sa tournament mga boss. Pero ang katanungan ay kakayanin ba ng Titan na dumurog ng isang legendary player? Kahit ako kinakabahan talaga dito mga boss kasi napakalayo ng agwat ng level nilang dalawa. Kaya dito nyo makikita mga boss kung masusukat ba talaga ang ranggo sa kakayahan ng isang player. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss kung gaano kalayo ang agwat ng isang legend sa Titan, ay kitang kita na agad kung sino ang dehado at kung sino ang Yamado. Pero dahil nga nasa tournament tayo mga boss, ay tatlo na lang eto mga natitirang kalahok. Dahil nga natalo na ni Limor etong si Sky mga boss, ay iniharap ko etong si Limor dito kay Goat. Pero hindi ito basta magiging madali mga boss, dahil e-sports mode dito yung magiging laban nila. Pero kung napanood nyo mga boss yung unang video ng naging laban itong base na to mga boss, ay eto ang isa sa mga nakapagpalaglag dito kay Sky. Pero kakayanin ba ni Goat na durugin etong base ni Limor? Kasi kung susubaybayan nyo naman yung unang naging video natin mga boss, napakalaking threat talaga nitong ganitong klase ng base mga boss. Kumbaga halos nasa 70% lang talaga yung inabot dito ng isang legend player na umatak sa ganitong klase ng base. Pero etong Titan na to mga boss, ay hindi mo aasahan na ganito pala siya kadisiplinado maglaro. Isipin nyo mga boss ha, eto yung player na talagang bibihira lang maglaro ng COC. Kumbaga, mag-o-open lang siya kapag gusto niya. Pero tingnan niyo naman mga boss kung gaano yung kalaking value yung natanggal niya gamit lang yung Royal Champion. Natanggal dito yung Fire Spitter, Scatter Shot, dalawang Ricochet Cannon, at isang X-Bow. Sa natanggal niyang depensa dun mga boss, makakahinga na maluwag dito yung mga troops at heroes niya kasi halos kakaunti na lang talaga ang magiging problema niya dito sa base ni Limor. Pero sigurado ako mga boss, sa mga nakapanood ng live dito sa ginawa nating laban nila, ay sigurado akong nakangiti sila ngayon kapag napanood to. Dahil etong part na to mga boss, ang talagang pinag-ingayan nila dito sa laban nilang dalawa. Kasi kung titingnan nyo naman dito mga boss ha, pinipilit niyang ipasok dito yung mga troops niya sa may pinakang gitna. Kaso napakasakit niyan kasi naka-supercharge dito yung mga depensa. Pero tingnan niya naman yung ginawa niya dito mga boss. Isinakto niya dito yung ability ng kanyang mga heroes. Tapos ginamitan niya pa ng overgrowth tong bandang Revenge Tower. Halos napakaswabe ng timing na kahit napakasakit ng gitna mga boss, ay talagang ginawa niya ng paraan para hindi agad maubos yung mga troops at heroes niya. Hindi ako makapaniwalang Titan player yung rank nito. Ganitong galawan mga boss, Titan yung rank na kahit naka e-sports mode at naka supercharge yung base, talagang kayang-kaya niyang sumabay sa mga legend player attacker. Grabe magpatayo ng balahibo tong player na to. Kaya tulad nga ng sinabi ko dito sa video natin mga boss, ay talagang hindi basta-basta mga player dito sa COC kahit na mababa ang rank nila. Talagang kayang-kaya nila makapagpulgasan sa buong base kahit naka e-sports pa. Pero aminadong mahirap talaga yung base dito mga boss kasi tingnan nyo naman kung ilan lang yung natira. Kaya shoutout dito kay Boss Goat. Talagang pang greatest of all time dito yung pinakita niyang atake. Yung tipong Titan lang yung rank, pero pang legend yung galawan. Ibang klase. Kaya dito nyo din makikita mga boss kung kakayanin pa ni Limor etong base ni Goat. Medyo nagiging mainit yung mga base na gamit nila. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss yung base na gamit dito ni Goat. Bukod sa naka supercharge dito yung mga depensa mga boss, ay tingnan nyo naman dito kung gaano kaswabe yung pinakang posisyon ng mga major defense. Halos lahat ng masasakit na depensa talagang nilagay niya sa gitna. Tapos napapalibutan pa dito ng ibang masasakit na depensa. Ibang klase din talaga tong taong to mga boss. Kasi bukod sa swabe yung atake niya pinakita niya kanina, swabe din pala yung base na ipapakita niya ngayon. Pero talagang malupit din tong si Limor mga boss. Kumbaga 4 na player na kasi mga boss ang napalaglag nitong si Limor. Kaya naman dito natin makikita mga boss kung sino ba talaga ang makakapasok sa kanila sa championship tournament. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss kung ano yung klase ng atake na pinapakita dito ni Limor. Halos napakadami ko kasing nabasa nang nag-comment ng part 2 nung nakikita nila yung atake ni Limor. Kaya eto yung part 2 na talagang ibinigay ko sa inyo para makita nyo ulit yung nangyari sa tournament. Dahil ibang iba talaga ang husay ng taong to mga boss. Kasi eto yung player mga boss
na talagang hindi pa nagkakamali ng atake kahit isang beses. Kumbaga, nakapokus lang talaga siya sa goal niya na durugin yung mga makakaharap niya. Kasi tingnan niyo naman dito mga boss ha, halos dito na isa-isang naiipit yung mga troops niya sa may pinakang gitna. Kasi napakasakit dito ng revenge tower mga boss. Pero tingnan niyo naman yung ginawa niya dito. Ginamitan niya ng overgrowth tong bandang gitna para hindi ma-activate yung poison tower at itong rage tower. Ang talino mag-isip talaga nitong taong to. Tapos tingnan nyo pa yung kasunod na ginawa niya dito mga boss. Habang inuubos niya na tong depensa, grabe, parang gumamit lang ng sealing technique. Kumbaga, bali na yung mga katawan ng mga troops niya, pero nahilot niya pa. Ibang klase talaga mga legend player. Yung tipong saka na sila nagpaplano habang umaatake sila. Parang Shikamaru lang ang datingan mga boss. Ibang-ibang taktika ng mga ganitong klase ng mga manlalaro dito sa COC. Kaya mag-shoutout muna tayo mga boss sa mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bale, shoutout na nga pala sa'yo boss Marwin Cabardo. At shoutout na rin sa'yo boss Felix. Maraming salamat sa pagsubaybay palagi sa post natin. At shoutout na nga din pala dito mga boss kay Pinsan. Pero tingnan nyo naman dito mga boss yung base na gamit ni Goat. Halos kukunti rin talaga yung natira sa kanya. Match lang yung naging laban nila. Kasi bukod sa napakaswabe ng pinakita nilang atake, napakaswabe din ang base na gamit nila pareho. Kaya naman para sa susunod na magiging laban nila, ay ibinan ko ang Meteor Golem. Sino kaya magkakampyon sa mga followers natin dito sa Town Hall 18? Maraming salamat sa panonood you guys. And to God be the glory.